Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Oppo A5. So parang Oppo A5 2022 guys, no. Parang meron na kasi tayong nagawang ganitong phone device guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay meron siyang basa guys, no. So nabagsak ito guys. So meron siya ditong damage guys, no. So pagbagsak niya, nagkaroon siya ng crack hanggang pumunta siya dito sa baba guys, no. Yan. So ganito yung issue niya guys, no. So wala siyang display guys, no. So try natin pandarin guys. Wala siyang display guys, no, pero meron siyang vibrate. So pakiramdaman natin guys, no. Yan. So meron siyang vibrate guys, no. Ang problema lang dito guys ay wala siyang display guys, no. So ngayon guys ay tuturo ko sa inyo guys, no. Kahit wala tayong analog tester guys ay malalaman natin guys kapag goods pa guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. So para malaman natin guys ay bubuksan natin guys yung phone device nito guys, no. So bago natin buksan ito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Yan, so tabi lang natin yan. Sunod natin guys ay dito tayo dadaan guys sa ano niya guys, no, sa likuran niya guys. So gagamit tayo dito guys ng heat gun natin guys, no. Sa loob kasi ito guys yung bolts niya guys, no. Kailangan natin tanggalin muna natin ito guys yung cover nito bago natin guys matanggal guys yung mga bolts niya guys, no. So ngayon guys ay simulan natin. So, yan siya guys, no. So, natapos natin guys heat gun. So, pwede na natin tanggalin guys yung cover niya guys, no. So, para matanggal natin ito guys yung cover na ito guys, pwede tayo gumamit dito guys ng maninipis natin guys na mga tools guys, no. So, bubuksan natin. Simula tayo dito. Yan. So, malambot na siya guys, no. So dito guys, ingatan nyo guys, no, meron kasi dito ng ano guys, FPC connector guys ng fingerprint sensor guys, no. Pag natamaan nyo guys na naputol yan, so ma-disable guys yung fingerprint sensor niya guys, no. So dapat guys, ingatan natin ito guys. Yan. So dandaan natin guys, no. Yan. So meron siya ditong FPC connector guys, no. So tanggalin natin to. Ito na natin gagawin. Tanggalin natin to. So, meron siya ditong lock. Yan. Sunod natin guys ay tanggalin na natin ito guys. Yan, so natanggal natin. So tabi lang natin yan. Sunod na natin guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. Para ma-check natin guys yung motherboard nito guys. So, ayan siya guys, no. So, natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya. So, dito guys ay pwede na natin siyang buksan guys, no. So, dito guys para mabuksan natin, pwede kayo gumamit guys ng maninipis niyo guys ng mga tools or pwede kayo gumamit guys ng kuko niyo guys, no. So, sa akin guys, prefer ko guys ay gamitin guys yung kuko guys, no. So, papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan ito guys, no. Yan. So, simulan natin guys. So, meron pa siya ditong isang bolts guys. So, yun siya guys, no? So, natanggal natin guys. So, ito guys yung loob niya guys, no? Yan. So, para matest natin yun guys, kapag okay pa guys yung motherboard nito guys, kahit wala tayong analog tester guys, ay meron tayo ditong
extra natin guys na LCD guys, no. So try natin guys kapag mag-ilaw ito guys. So kapag mag-ilaw ito guys, ibig sabihin guys yung motherboard na ito guys ay okay pa guys, no. Yung tama lang nito guys yung LCD guys, no. Kung sakaling guys mag-ilaw ito guys yung bagong LCD natin guys na ititest natin guys, no, or ikakabit natin dito guys. So sunod natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng battery niya, or yung FBC ano niya guys, no, or tinatawag natin guys na FBC, flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin yan. So natanggal natin. Sunod natin guys yung FPC connector guys ng LCD niya guys, no. So tanggalin rin natin yan. Yan. So natanggal natin guys, no. Sunod natin dito guys ay ikakabit natin ito guys yung extra natin guys na LCD na ito. So dito natin malaman guys, no, kapag meron siyang display dito guys sa bagong LCD niya guys. So kabit natin guys yung FPC connector guys ng LCD niya. Tapos balik natin guys yung FPC connector guys ng battery niya guys, no. So wait lang guys, no, ayusin lang natin guys para makita natin. Yan. So salpak natin guys yung FPC connector guys ng LCD. Sunod natin guys ay balik natin guys yung FPC connector guys ng battery guys, no. Yan. So ngayon guys yung gagawin natin guys, try natin pandarin guys, no. So kapag mag-display ito guys, ibig sabihin guys yung LCD guys yung tama guys, no. So kung makita nyo guys nag-ilaw siya guys, ibig sabihin guys yung tama nito guys yung LCD lang guys, no. Kasi meron siyang vibrate guys, no. Kapag merong vibrate guys yung phone device natin guys, kahit matagal lang guys, ibig sabihin guys pwedeng LCD guys yung tama niya guys, no. Yan. So kita naman yung guys. Yan. So nag-display na siya guys. So ibig sabihin guys ay LCD guys, no. So ngayon guys para malaman natin guys, para malaman talaga natin guys, gagamitan natin guys ng analog tester natin guys, no. Yan. So kahit hindi natin gagamitan guys ng analog tester natin guys, malalaman natin dito guys, no, kapag mag-display siya guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin malaman guys na LCD lang guys yung tama guys ng phone device natin guys. So sunod natin gagawin nito guys ay ano natin? Try natin guys, no. Yan, so function naman siya guys. So i-off na natin guys. Yan, so power off natin. So tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery niya. Tsaka yung FPC connector guys ng LCD niya guys, no. Yan. So dito guys kung meron naman kayong ano guys, analog tester guys, so pwede niyo gamitan ito guys, no. So dito natin malaman guys kung merong tama guys yung board niya guys, no, or merong shorted guys sa motherboard guys ng isang phone device guys, no. So dito magano tayo dito guys sa ano, magsiset tayo guys ng times 1, 150 mA with continuity. So titignan natin guys kung merong continuity guys yung motherboard niya. Yan. So check natin yung analog tester natin, pumapalo yan. So dito rin natin malaman guys, no, halimbawa wala kayong ano extra guys na LCD, meron naman kayong analog tester guys. So pwede niyo check to guys, no, gamit guys yung analog tester niyo guys. Yan. So dito tayo guys sa positive, negative sa negative. So dapat guys papalo ito guys, no. Yan. So kung makita niyo guys pumapalo guys yung analog tester natin. Yan. So kapag binaligtad natin ito guys ay positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya papalo guys, no. Kapag papalo ito guys yung analog tester natin na ito guys, ibig sabihin guys merong tama guys yung motherboard niya or meron siyang shorted guys sa board niya guys, no. So dapat guys hindi siya papalo. Yan. So hindi siya pumalo guys, no. Ibig sabihin guys yung phone device nito guys ay good board siya guys, no. So na-check na rin natin ito guys sa LCD niya, sa bagong extra natin guys na LCD, at dito guys sa analog tester natin guys, no. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin malaman guys kapag okay pa guys yung motherboard guys ng phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.